spring roll. Pagkatapos giniling daw eh. Giniling. Sir, pwedeng 1 pound na giniling na pork. Konting lang to, konting lumpia lang mga dre, no? Thank you. Pang lang, pang mga 2 kainan lang. Tapos carrots na lang, tsaka toge. Isang malaking carrots daw eh. Talagang malaking carrots to, di ba? Pwede na siguro to. Pagkatapos toge. Yun, so okay nga. Mas maganda-ganda ba yung toge rito? Mas maganda-ganda, no? Yan. Sarap siguro na ito, mga dre, no? Are you selling Lotto Max? Yeah. Can I have 1 too, please? I'm gonna go outside. Okay? Diyan na natatapos ang ating isang araw na naman, mga dre. Sa Paluwagan. Fried chicken pala dyan, mga dre, sa Lovejoy. Pilipino rin may-ari yan. Dati, yan mga dre, no? Dati, tawag dito? Sa bahay lang nagluluto yan. Kung order ka sa kanya, tatawag ka lang. Pagkatapos yan, sa dami ng umu-order sa kanya, hindi na nila kaya sa bahay lang. Kaya nagtayo na sila ng mga dre, no? Yan. Kaya napakaganda ng lugar namin na to, mga dre. Kita mo, ito, metro. Naman to, pag nilakad mo mula sa amin, siguro more or less mga 5 to 8 minutes. Tapos mismo sa street namin, doon din dumadaan yung bus. Pwedeng mga dre, no? Kumbaga pwedeng hindi ka na magsasakyan kung hindi ka naman palagala, kung ang lifestyle mo rito, trabaho ka lang. Kasi kung mag-grocery ka, ang lapit din lang, 'di ba? Siguro pag matanggal namin yung tubig, yung pagbili-bili ng tubig. Pag grocery kasi pwedeng pa kunti-kunti lang eh, 'di ba? Yun nga lang, pag gagala ka talaga, yun ang mahirap kasi mas matagal talaga, mga dre, no? Yun ang isang bagay na pag nag-public transportation ka, mas matagal yung biyahe mo. Ano to? CX30. CX30. CX3. CX3. Meron pala CX3, mga dre, no? Ang alam ko lang sa Mazda, CX30, CX5, CX50. Yung mga ganun lang. Dito lang ako nagkaroon ng Dito lang ako nagkaroon ng alam sa sasakyan. Dati ang alam ko lang Honda, Toyota. Pero hindi ko alam kung ano yung mga trim. Hindi ko alam yung RAV4, hindi ko alam yung CRV. Basta alam ko Toyota, yun na yung mga dre, no? Hindi ko pa alam yung mga Corolla, mga Camry. Dito na lang ako namulat niyan. Kasi dati ang paslupa lang ako, mga dre, no? Masaya na ako, may e-bike ako. Yun na yun. Nagkasasakyan dito, kaya laking pasalamat, mga dre, no? Yung isang bagay naman, dito, pag tumira ka rito, paano ba? Kasi yung iba, mga dre, no? Yung iba, sinasabi nila, nakarating ka lang dyan, mayabang ka na, maarte ka na, diba? Pag umuwi ka ng Pilipinas, reklamador ka na, konting init, magrereklamo ka. Tapos hindi ka na daw namamansin. May mga ganung factor no? Pero kabahan ka naman pag bigla kang ni-message nung hindi naman nagbi-message sa'yo, di ba? Pag biglang may nangumusta sa'yo, na hindi naman nakakamusta talaga, nakakakabayo, mga dre, no? Parang alam mo na yung kasunod nun eh. Mga nagsasabi pa, big time ka na, sa Canada ka na. Tapos, ang hirap mong utangan, di ba? Kaya ako, mga dre, talagang, pinapakita ko yung struggle di ba?
Pinapakita ko yung mga part-time. Pagkagaling mo sa trabaho, magtatrabaho ka pa. Sabado at Linggo, nagtatrabaho ka. Yung para lang ano ba, maipakita mo na kaya ka may extra, kaya mo nagagawa yung ibang bagay. Kasi nga, ang dami mong trabaho. Di ba? Dahil kung tutuusin, kung isa lang yung trabaho mo, mahirap pag tamatamain eh. Ang hirap pag abot-abutin mga dre, no? Ganun talaga. Kaya yung iba, may mga nakikita akong nakikita kong naninisi, nakarating sa Canada. Kaya pagdating dito daw sa Canada, na-realize yung hirap sa buhay. Sinisisi yung mga ibang content creator kasi raw puro magaganda yung pinapakita, puro pang-i-encourage, binibenta yung Canada, parang ganon. Punta kayo rito, madali kumita ng pera rito. Pagdating dito, tsaka lang nila na-realize. Kaya reklamo ako na reklamo eh. Ang mahal naman yan. Mahal talaga. Diba? Hindi porket kumikita ka ng dolyar eh. Porket pwede mong bilhin, porket pwede mong kaya mong utangin, gagawin mo na, diba? Kailangan pag-isipan mo rin. Nasosobrahan na sa isip. Miski $20 sa t-shirt eh, di ba? Mag-iisipan mo na magaling eh. Worth it ba to? May t-shirt pa ako eh. Bihira lang ako makagamit ng t-shirt dito kasi laging malamig eh. Sa totoo mga dre, apakabihira akong bumili ng mga damit dito. Kasi nga, lagi lang ako lagi kang nakaganito, nakapangginaw. Di ba? So, yung damit na binili mo 2 years ago, ilang beses mo palang nagagamit yon. Kaya pwede pa yung bago-bago pa yon. dapat ang damihan dito yung pangginaw. Yan. Marami akong pangginaw mga dre, no? Sa nagsasabing hindi ako nagpapalit. Nako po, baka tambakan kita ng tabunan kita ng pangginaw. Hindi, iba yung winter clothes na panglabas. Iba yon mga dre, no? Iba yung etong panloob, yung pandoble. Yan. Sabi nga nila, yung winter clothes kasi, etong panlabas, hindi naman sumasayad sa balat yan eh. Kaya hindi yan madalas labahan mga dre, no? Minsan nga lalabah mo yan pag pag spring na eh. pag hindi mo na gagamitin, tsaka mo lang lalabahan yan. Unless na madumi talaga siya, 'di ba? Ganoon ang datingan mga dre, no? Pero yung sweater, yan ang laging nilalabhan. Tsaka okay lang paulit-ulit ng suot. Alam ka naman, kada isang vlog mo, iba suot mo, araw-araw ka nagba-vlog, di ba? Ano ka, artista? Hindi ka pwede mag-ulit ng ng susuotin. Naninigas yung ko eh. Naninigas yung likod ko eh. Tignan yun mo yung kapal ng isto dito sa amin. Kaya yung sasakyan, hindi ko na ginamit. Kasi baka masumalya pa eh. Dumudulas eh. Pag ginagamit ko, pag paatras ako, dumudulas eh. Baka masayaran ko yung nandun, no? Yung isang sasakyan doon. O kaya dumulas ako papunta sa pader. Mga disgrasya pa, di ba? Share mo. Share mo. Ilang araw na itong pinaglilihan eh. Kahapon bumili na nga ako sa palengke. Oy, shoutout ulit sa tropang Drummondville. Ako, gaano ba kalayo dito yun? Shoutout sa inyo mga dre ha. Shoutout sa inyo mga dre. Wala, stick na bubulol na ako sa Naglalaway ako. Dati nagtitinda kami nito. Magkano isa? $2.50 or $1. $1 lang, di ba? Oo. Kaya nga mga dre, no? Minsan pag nagluto ka rito ng ganito, isipin mo rin eh kung kumikita ka ba. Kasi nga minsan yung pagod ba tsaka yung oras ng paggawa, di ba? Kumbaga actually hindi yung oras yung binabayaran sa iyo eh, di ba? Yung yung labor, yung talent mo, panis, talent, di ba? Pero ngayon mahal na. Ngayon ang mahal. Sa Plenky $2 isa eh. Oh.
Dati kailan pa yun, hindi pa nag-pandemic na ganyan ako. Kaya kinakabahan ako mag-drive ngayon. Hindi ako mapanatag ba. Hindi ko alam kung natatakot ako mga dre, no? Na baka ma-accident ito sa sasakyan. Hindi ako kundi yung sasakyan, no? Kasi kanina pa parang parang kakaiba, iba yung pakiramdam ko ngayon sa sa kalsada eh. Konti na lang mga dre. Ayun na yung Enterprise, oh. Yung susulian ko. Pero kinakabahan pa rin ako. Ba't kaya ako kinakabahan? Pambihira, oh. Ano ba yan? Ano nangyayari sa akin? Nervyoso. Everything's good, boss? Everything is good. For the $300 deposit, it's gonna be reversed to the center of the car. Aha. Email address, correct? 828. Yeah. Yes, sir. Alright. So I'm gonna send you a receipt by email and the small survey. If you can answer it, it's gonna be helpful for us. Sure. The survey. Like how was the service, how was the car? How much will I get? Money or you're gonna receive nothing. Have a good day, man. Thank you, appreciate Thanks a it, lot. brother. Yeah, Have a good thanks. one. Yeah, bye. That's it, mga dre. Yan ang finality. Nawala na ako sa sakyan. Ang laking bagay din, di ba? Nakapunta kami ng Toronto, na libre yung sasakyan. Pagdating dito, may nagamit pa uli ako. Kaya, di ba? Kunin nyo mga dre, no, kung anong para sa inyo. Kung sakali man na magka-aberya yung sasakyan nyo. Huwag kayong mahiya. Huwag kayong mahiya magtanong. Huwag kayong mahiya humingi. Lalo na kung kung baga para sa inyo yung kukunin nyo mga dre, no. Pag mga maliliit na banggaan dito mga dre, hindi na kiniklaim sa insurance eh. Kasi madadali ka rin, no. Kumbaga pag pag nag-claim ka, oo nga, libre yung paggawa mo. Kahit sabihin ikaw yung nabangga. Pag kumbaga yung insurance kasi mga dre, no, napaka unpredictable. Pwedeng yung i-jack up pa rin nila yung yung monthly mo. Kahit pa sabihin hindi ikaw yung may kasalanan, basta nasangkot ka sa aksidente. Kaya dito kahit mga ay pag pag mga maliliit lang na damage sa mga banggaan, hindi na mga dre, hindi na nila kiniklaim. Kahit sabihin parehas pa may insurance. Sabihin natin okay, ako mga dre, no, nakabangga ako. Maliit lang na dent lang, 'di ba? Tapos nag-report yung nabangga ko. Mare-record sa akin 'yon. Pero yung nabangga ko, hindi niya na ipapagawa yun mga dre, no? Kasi pwedeng tumaas din yung insurance niya. Sabi naman nila, hindi naman daw maapektuhan yung insurance mo kung wala kang kasalanan. Pero ang hirap din eh. Gaya nga ng sabi ko mga dre, no, yung ibang insurance kasi rito, yun nga parang kinukuha nila yung lahat ng opportunity na meron para mataasan yung yung bayad mo ng insurance. Dami rito. Miski yung kasama ko sa trabaho, nabangga yung likuran niya, no. May pipilang na konti, nasira lang yung kabitan ng ng plate number niya. Pero hindi niya na pinagawa. Kahit sabihin ng magbabayad yung insurance nung nakabangga sa kanya, hindi niya na pinagawa mga dre, no. Kasi nga sabi niya, baka pa ako ng insurance ko, baka taasan pa yung monthly ko. So pinabayaan niya lang na ganun mga dre. Kumbaga parang di ba? Parang tanga lang no. Ganun talaga Yung mga nagtatrabaho diyan sa insurance mga dre, ano bang totoo? Sa bagay, magkakaiba pa rin, no? Ang dami ko nakitang puro may tama sa ganito. Magkakaiba pa rin mga dre, no? Kahit sabihin kahit sabihin nasa isang lugar lang, di ba? Kahit sabihin nasa Quebec kayo. Pero pag ibang may kinalaman daw yung yung address mo sa taas ng insurance na binabayaran mo
Ang hirap mga dre, no? Magkakaibang insurance ka, di ba? Parehas na sasakyan. Pero tingnan mo sa magkakaibang insurance, iba-iba yung quotation nila kung magkano dapat yung babayaran mo. Dito, ang dami magandang sasakyan mga dre, no? Kahit nakaparada lang sa gilid ng kalsada. Yan ang isa sa problema namin dito. Yung parking lot. Kasi nga sa isang building, di ba? Ilang tao nakatira diyan. Ilang sasakyan meron sa isang bahay, di ba? Sa isang nangungupahan, minsan yung mag-asawa may sasakyan. Minsan yung isang anak nila may sasakyan din, di ba? So, kulang na kulang sa parking dito, mga dre, no? Kaya yung iba rin, sabi nila bibili ka maganda sasakyan tapos nakapark ka lang naman sa labas. Kawawa yung sasakyan mo. May nagsabi nga sa akin na ang gawin mo pag magpa-park ka sa labas o sa labas ka lang nakapark, sir, wag mong masyadong linisan yung sasakyan mo. Hayaan mo lang na madumi para hindi para hindi mapagtripan. Kasi pag masyado daw makintab yung sasakyan mo, andun yung chance na baka kaskasin yung pintura mo, yung yung tarantaduhin yung sasakyan mo. May nakikita nga ako dito mga nakapark na ito na naman pang-apat ko na yata itong nakitang may ganyan mga dre, no? May mga nakapark dito na Audi, BMW. Kaya di ba? Ang hirap magmalaki sa sasakyan pag sasakyan lang kasi madali lang utangan Ito, anong sasakyan to? Mamahalin din to. Honda pala to, Honda Pilot. Magkano yung ganyan? 50 o 60,000 Honda Pilot. Pero sa labas lang mga dre, no? Sa labas lang nakapark. Acura. Kaya mga tao dito talaga kulit inuna pa yung sasakyan kaysa sa bahay Mas affordable kasi yung mga dre, no? Sabi ko nga sa isang nag-comment sa akin, sabi niya unahin ko daw yung bahay imbis na sasakyan, dapat unahin ko yung bahay. Ang sabi ko sa kanya, kumbaga ang mahal kasi ng bahay di ba? Ang affordable sa akin is yung sasakyan, tsaka parang para sa akin mga dre, no? Pinaka-importante sa ngayon sa sitwasyon ko is yung sasakyan. Yung bahay, naman, di ba? Kung may pera, bakit hindi? Pero yun nga, sasakyan ng mga dre, no? Talagang magagamit ko sa trabaho, magagamit ko sa part-time. Kaya yun muna yung unahin ko kasi yun yung pangunahing pangangailangan ko. Kasi kung sa tutuusin mga dre, no, yung inuupahan namin, di ba, sobrang sobrang mura At dahil nga sobrang mura yun, kumbaga nakaka-save din talaga kami, di ba? Hindi mo rin naman pwedeng sabihin na na tinatapon namin yung pera o sinasayang namin yung pera sa pangungupahan kasi nga natutulugan namin yung bahay di ba? Doon kami nakatira So napapakinabangan namin yung bahay, kaya hindi pwedeng sabihin na sayang yung pera mga dre, no? Parang dati naisip ko mga dre, no, na yung paglilis ng sasakyan sayang yung paglilis mo ng sasakyan, di ba? Parang bayad ka ng bayad, tapos in the long run wala kang sasakyan, di ba? Kasi nga parang inaarkila mo lang. But the thing is kumbaga nakapunta ka sa pupuntahan mo gamit yung sasakyan di ba? Nagamit mo yung serbisyo ng sasakyan. So I think yun yung purpose niya, di ba? Kaya ka kumuha ng sasakyan para ka makarating sa pupuntahan mo. Ngayon kung gusto mo mapunta yung sasakyan mapasayo, magbayad ka ng extra. Pero yung pag-arkila sa sasakyan, kumbaga walang mali, di ba? Parang sumakay ka ng bus, di ba? Nagbayad ka, tapos bumaba ka. Pagbaba mo, hindi naman ibig sabihin nun sa'yo na yung manibela dahil nagbayad ka. Nagbayad ka kasi nga nakapunta ka sa pupuntahan mo, nakasakay ka, di ba? So parang ganun lang yung logic mga dre, no? At natutunan ko yan kailan lang, no? Dati isa rin ako sa yung nagsasayang ka ng pera kung naglilis ka ng sasakyan. Pero ganun din pala, para ring nangungupahan mga dre, no? Na hindi mo rin pwedeng sabihin
sayang yung sasakyan. Especially ngayon, sa panahon ngayon dito mga dre, no? Yung tinitirahan namin 1,000, 1,040, dalawa yung kwarto. Pag nag-mortgage ako ng same na bahay, dalawang kwarto mga dre, baka ano eh, mga 500 to 600,000. Magkano yung ano nun? Magkano yung monthly nun mga dre, no? Magkano yung mortgage ko nun monthly? Baka nasa 3,000 o kulang-kulang. So, 'di ba? Taxes pa. Tapos marami pang ano mga dre, no? Maraming ano babayaran. Yung basag na naman, no? Naalala ko nga, paano ba to? Ito isang kwento lang mga dre. Hindi ko alam kung paano nyo tatanggapin, no? Pero nung kakilala na nagkaroon siya ng pera, 'di ba? So, ginawa niya, pagkahawak niya sa pera, pinagawa niya yung bahay niya, 'di ba? So, inubos niya yung pera niya ron para mapaganda yung bahay niya. Pagkatapos nun, wala na siyang pera, pero maganda yung bahay niya. Pero naisip ko naman na, what if yung perang hawak mo, ilagay mo muna sa negosyo. Ngayon, parang yung tutubuin ng negosyo mo, yung kikitain niya, yun yung ilalagay mo sa ano, sa bahay mo, sa pagpapagawa ng bahay mo. So, nandun pa rin yung pera mo, 'di ba? Nandun pa rin yung kapital mo. Ngayon, yung pagpapagawa mo ng bahay mo is parang kinukuha mo na sa ano, mga Andre, no? Sa kinikita mo. Ang tanong lang is, anong negosyo yun? Bahala na kayo mag-isip kung anong negosyo yun, no? Pero okay rin yung ganun mga deno, kasi nga pag inubos mo na yung pera mo, wala ka na magagamit, 'di ba? Samantalang kung gagamitin mo yung pera mo, may chance na lumago eh, 'di ba? Tamang ano lang eh, yung kumbaga makuha mo lang yung tamang negosyo na talagang kikita yung pera mo, 'di ba? Kahit bulok to mga dre, no? Mainit pa rin to sa gabi. Masarap pa yung matulog dito. Wait, we don't have to start the day yet. I just wanna stay. Lahat po eh. Hanggang sa pajama. Birthday ko mga dre, no? So magkano ang natipid ko sa pagkuha ng rental mga dre, no? Nagpadala ngayon ng resibo sa akin yung Enterprise. At ang total na binayaran sa kanila ng insurance, na ibig sabihin na tipid ko mga dre, no, is 1,123.97. Di ba? Kung hindi ako kumuha ng sasakyan sa insurance, di out of pocket to mga dre, no? Pero yun nga, dahil napahiram tayo, di kahit pa paano nagamit natin yung benefits natin sa insurance. Bali, ano yun mga dre, ang maximum dapat nun is 1,500. Tapos eto nga, yung nagamit ko is 1,123. Eh, di ba magaling?